Hello po teachers. Magandang araw. Kumusta po kayo? Ngayon po ituturo ko sa inyo yung isa sa mga paraan kung paano gawin yung recorded lesson. Gamit lamang po ang PowerPoint presentation na inyong inihanda at isang video editing app, yung Filmora. Kaunting paglilinaw lang po, ang Filmora video editing app ay hindi kayang mag-support ng lahat ng uri ng laptop o computers. Mas mababang specs ng laptop o computer, mas walang kasiguruhang kaya nitong i-support ito. Kaya naman, kung kaya nating mag-improve ng gadget, siguro it's time na para mag-improve tayo kung ito yung gagamitin natin. Pero marami naman pong paraan at sa mga susunod na videos ay ituturo ko sa inyo yung iba pang mga paraan kung paano gawin yung recorded lesson. Pero sa pagkakataong ito, gamit po yung PowerPoint presentation at itong ang Filmora, baka po magustuhan ninyo doon sa medyo magaganda ang specs ng laptop. Tara po, simulan na po tayo. Okay? Okay? Dinala tayo rito. Click natin yung new project. Yan, dadalhin tayo rito sa bukas o sa blankong project. At para simulan, syempre, kailangan natin yung dalawang elements o pwedeng isa lang. Ano po yung dalawang yon? Una, yung PowerPoint presentation na i-record natin. At ikalawa, kung gusto mo na nandoon yung mukha mo na nakikita ng mga estudyante, mas gusto mo yon, kailangan natin ng isa pang elements, isa pang video na i-record nyo rin. Okay? Pwedeng dito sa webcam ng computer natin. Ang problema po, kung mapapansin ninyo, sa webcam ng computer ko, ako nagre-record ngayon ng video na ito, medyo malabo. Dahil usually, ang webcam ng laptop, ng computer, o na laptop nga po, ay malabo. Kaya kailangan talaga nating mag-invest. Kailangan nating bumili ng malinaw. Mura lang naman po yun. Ayan, shout out po sa mahal naming principal, Sister Emma Valenzuela, FMIJ. Baka naman po. Ayan. Okay, simulan po natin. Gawin po natin muna yung inyong PowerPoint presentation. Okay. Ito po. Pupunta tayo dito sa record. Then, piliin natin yung record PC screen. Okay. At dadalhin tayo rito. Ayan. Okay. Makikita natin sa panel na ito yung button ng record. Then, yung mic, yung speaker. Kasi po, habang ikaw ay magre-record ng screen, hindi lang po yung screen ang i-record niya mismo. Pati po yung boses mo, mare-record niya. Kaya pwede mo na itong gamitin kahit wala ka ng video. Pwede mo na siyang gamitin bilang lesson dahil naka-incorporate na po rito yung boses ninyo. Yun nga lang po, wala yung mukha ninyo, hindi nakasama. Boses lang ang maririnig nila. Pero kung kontento na po kayo doon at ayaw yung mahirapan, pwede na po ito, isang ano lang. Okay. Ayun po, naka full screen po ito. Full screen, lahat, ang kabuuan ng screen ang inyong mare-record. Pero pwede nyo pong piliin kung ano lang yung gusto nyong part ng screen ang inyong record. Pwedeng custom,
Pag sinabing custom, edi mamimili po kayo kung anong part lang ng screen. Kung gusto niyo ito lang, ayan. Kung gusto niyo nang at kailangan talaga natin na full screen ang pipiliin natin. Okay. Pero bago kayo magsimula ng pagre-record, make sure na na-open na natin yung PowerPoint niyo. Okay, ngayon in-open ko na yung PowerPoint ko. Ayan. Kapag ready na kayo, huwag kayong mag-alala dahil ito naman po ay pwedeng putulin, pwedeng i-trim kung saan nyo gustong area o part kayo magsimula ng video ninyo. Okay. Simulan na po natin by pressing the record button. Okay, may countdown siya. 3, 2, 1. Magsisimula na siya. Pwede mo pong i-cut ang presentation by pressing F9. Okay, pwede rin po yon. Okay? Officially, nagsisimula na po ang recording ninyo at pwede na kayong magsalita. Okay, halimbawa, magandang araw sa inyo, grade 10. Ako nga pala, si Ginoong April M. Casanyada. Okay, tuloy-tuloy lang kayo ng pagsasalita. Yan. Nagre-record na po yan hanggang sa matapos ang slide ninyo. Ayan. Pwede kayo magsalita dahil kagaya po ng sinabi ko, kasama po sa i-record ng Filmora ay ang boses ninyo, hindi lamang yung screen. Yan po, ganyan po ka-powerful ang Filmora. Ayan, natapos. Then, press escape para mag-escape tayo, para mag-exit tayo sa full screen ng inyong presentation. And pwede mo na siyang i-close. Then, punta tayo sa, pindutin po ito, ang area na ito, arrow up. Ayan po. Then, i-click po natin itong red button na ito. Tapos lalabas open recorder, then stop na recording. Okay, may lalabas na namang isang panel dito. X na po natin yan dahil wala na, tapos na ang recordings natin. Then, double click po ito para mag full screen tayo uli. Ayun, nandun na po ang ating project na isang element natin. Ngayon, paano natin siya dadalhin dito sa ating work area? Okay? Pwede natin isang i-drag. Okay? Kapag lumabas po yan, match to media mo lang yan. Meron ka ng recorded presentation. Okay. Ngayon po, ayaw kong hindi malinis ang recording mo dahil may mga area na hindi dapat mapasama na. Okay, kagaya nito na hindi siya naka full screen. Ngayon ang gagawin natin, ititrim natin siya. Okay, paano natin siya ititrim? Click mo lang yung project, then right click. Tandaan po ito. Trim, start to playhead, at trim, end to playhead. Yun po ang pagpipilian natin. Balik po tayo rito. Ano po yun? Halimbawa itong area na ito, click mo lang yan, tapos drag nyo po, ay ayaw mo nang maisama. Hanggang dito ka lang. Nagsisimula na po ang recording. Ayan. Yan. Hanggang dito nyo lang gustong magsimula. Mula rito. Mula rito lang. Ngayon ito pong natitira mula rito sa umpisa, mula sa start, hanggang dito sa playhead, ang tawag po natin dito ay playhead, ayaw mo nang isama. Ititrim natin siya. Trim po ang term na tawag natin doon. Click mo siya, then right click. Trim, start to playhead ang pipiliin natin dahil mula sa simula ka magti-trim. Okay, click natin ang trim to playhead. Ngayon, putol na siya. Dadalhin mo uli siya sa unahan. Okay, click,
Hold lang po, hold lang, drag. Okay. Paliitin po natin yung area, paikliin natin kasi para makita natin yung dulo. Kapag lumabas po yung double arrow na yan, click natin, then punta tayo pa kaliwa. Yan. Yun, umikli. Pero hindi po umikli as in nabawasan yung oras ang inyong video. Ganun pa rin po yung oras yan. Kung yan ay isang oras pa rin yan. Ngayon naman, kung gusto nyo magputol sa bandang huli, ganito naman po. Kung itong bahaging ito sa huli hanggang dito ay ayaw nyo nang isama, dalhin nyo lang po rito ang playhead ninyo. Okay? Then, click sa video, then right click, trim end to playhead naman po. Mula sa huli hanggang dun sa playhead. Ayun, putol na po. Preview mo, pwede mong i-preview yan, then play. Okay, ngayon, kumpleto na po yan. Pwede na pong ito na mismo ang gamitin natin. Pero, kung gusto nyo pong may video kasama, ganito po ang gagawin natin. Una, patayin natin yung audio nito dahil, sabi ko nga po, kanina, yung boses ninyo kasama. Patayin po natin yung audio. Ganito po ang gagawin natin. Right click uli. Then, detach audio, mute audio. Pwede po natin pagpilian yung dalawang ito. Ang gagawin po natin, i-detach na po natin dahil hindi natin siya gagamitin. Kung ayaw nyo. Okay, detach. Tanggal na po yan. Lumipat lang po. Na-detach. Lumipat lang po yan. Natanggal siya doon. Then, yung audio, nakaseparate na po siya. Nasa separate area lang po siya. Okay? Then, kung ayaw mo na siya talagang gamitin, right click, cut mo, tanggalin mo. Okay, wala na po siya, as in, malinis na malinis po yan. Ayan po. Pag play natin, wala tayong maririnig. Okay, kung gusto niyo nung may video, ganito lang po ang gagawin natin. Punta kayo sa import media files. Kung isang file lang po ang kukunin natin. Pero kung gusto nyo namang maramihan na nasa isang folder, import media folder. Yung folder mismo ang dadalhin niya dyan. Okay? Ngayon po, isa lang ang kailangan natin. Import media files dahil may nakaredy na po akong video rito. Okay, dadalhin kayo kung saan nyo gustong kunin. Puntahan ko yung desktop dahil doon ko inilagay. Nasa yung folder. O open ko siya. Then, pipiliin ko ito. Ayan, may isang video ako. Okay. Binili ko yung video yung gagamitin ko. Ano po yung technique para makapag-video ka at the same time nagpe-present ka? Ganito po ang gagawin nyo. Sa isang hiwalay na cellphone, mag-video kayo ng inyong sarili habang ipiniplay ninyo yung PowerPoint presentation ninyo. Bakit kasamang ipi-play yung PowerPoint presentation? Para po makita ninyo yung haba ng presentation ninyo. Makita nyo at makuha ninyo yung timing. Ganun po yon. Mula umpisa hanggang doon sa dulo. Kasi kailangan natin siyang i-match. Na po, hindi pwedeng basta ka lang papakita dyan at magsasalita. Kailangan naka-timing. Ano po? Ayan. Ipagpalagay po na natin na i-timing ko na, makapag-video na ako ng hiwalay. Ano po? Ito na po ang kinalabasan. Na-import ko na siya, ida-drag ko siya rito sa ibabaw. Okay. Ngayon po, kailangan siya ay nasa ibabaw. Kailangan nasa pangalawang video siya. Para si video nyo ay makita, hindi siya matabunan. Parang pinagpatong lang po yan. Yung presentation ninyo at yung video ninyo. Ganun po yun. Para makita yung video nyo, kailangan siya ay nasa ibabaw.
Na po, kailangan siya nasa ibabaw. Makikita nyo, nasa ibabaw siya dito sa ating area, sa work area natin. Paano natin siya i-edit? Paliliitin. Pwede po natin siya i-customize. I-right click lang po natin, then punta tayo sa crop and zoom. Ayan. Then, punta tayo sa custom, yung pong ratio niya, yung sukat. Okay, naka-custom na po yan. Pwede natin galawin sa sukat na gusto natin. Okay, ito lang yung gusto kong area na makuha. Ito lang. At ito lang. Okay po. Okay. Click uli natin siya. Ito, click uli natin. Tapos, i-drag natin para lumiit. Okay. Yan. Gusto ko nandito. Okay, kayo po ang bahala kung saan nyo gusto dalhin. Okay. Try natin i-play. Ayun po. May video na kayo. May mukha na kayo. Tapos na po yan. Kung malinis ang video ninyo at naka-timing na siya. Kung gusto nyo namang i-trim at linisin, ganun lang din po sa ginawa natin kanina. Click lang, then balik po natin. Dalhin mo doon sa lugar kung saan ka talaga nagsimula. Then, ayaw mo nang isama itong area na ito, mula rito hanggang dito, i-trim lang natin uli. Trim, start to playhead. Okay, naputol na po. Tanggal nyo na. Tapos, click, drag natin paunahan. Okay? Paliitin lang po uli natin yung view natin. Pinaliit lang natin yung view natin. Ano po? Ayan. Trim ulit tayo mula sa end hanggang doon sa tapat noong isa. Depende kung saan nyo gustong putulin. Then, click uli sa video at right click, trim and to playhead. Okay? Ayan na po. Ng dalawang beses, Tapos na po yan. papalagay ng dalawang hasa. Ganun lang po kadali. Nagkaka. Pero, kung gusto nyong maging special ang inyong video, pwede nyo siyang i-edit pa. Ito po ay para doon sa, kung medyo kaya mong sumunod, pwede nyo pong gawin. Pero pwede namang ito na po. Gandahan mo lang yung background mo. Pero pwede po nating tanggalin yung background na yan. Okay. Palakihin po muna natin. Pwede po nating tanggalin yung background na yan kung gugustuhin natin. Kaya po ang ginamit kong background dyan ay solid color. May mga shade pa nga ho ng Parang kung gusto nating matanggal ang background, kinakailangan at least blue or green. Kaya makikita natin sa mga shoot na pelikula o ng video, may green screen sila sa likod. Tinatanggal nila yung background, pinapalitan nila. Ganito po yon. Okay? Click sa video, right click, and punta natin yung green screen. Okay. At dahil hindi siya green, palitan natin yung kulay na green. Okay? Click natin ito. Click po natin ito. Tapos, dalhin natin doon sa kulay na gusto nating background. Okay. Dito ako sa ibaba dahil medyo dark ito. Pag itinaas natin, mapapansin natin yung nagbabago. Ayan, click natin. Okay, wala ka ng background ngayon. Okay, pwede nyo hong galawin yung thickness niya at yung edge feather gusto nyo lagyan. Pwede. Okay, makikita nyo naman yung pagbabago kung pag may nag-adjust kayo. Okay. Kung okay na kayo, satisfied na kayo sa setting, okay lang natin. Tapos ibalik natin sa dating sukat. Then, position na natin sa desired position na gusto natin. Okay. Play natin. Ng dalawang beses,
ipagpapalagay mong dalubhasa. Ipagpalagay po natin tapos na. Okay na. Ganun lang po kasimple. Ipoproduce na po natin siya as finished product. Ang gagawin po natin, click export. Then, ito po yung lalabas. Kung gusto nating baguhin, pindutin lang natin ang setting. Yung quality po niya, pwedeng best, pwedeng better, pwedeng good. Naka-default better po ako. Dahil yung laptop ko, kaya niya lang i-support ay yung better resolution noong video. Okay? Advice ko po sa inyo, wag nyo nang baguhin yan. Pero kung kaya ng laptop ninyo, hindi piliin niyo yung best. Okay? Then, okay tayo. And click export. Ayan. Dito po lalabas. Kapag tapos na, 100% na. Okay. May magpo-prompt naman po diyang command. Kung tapos na, okay, exit na tayo. Okay po. Ayan. Kung may tanong po kayo, comment down below lang po. At sa abot po ng aking kakayanan, ay sasagutin ko kung kaya kong pang sagutin ang inyong mga tanong. Ano po? Ayan. Yun lamang po. Maraming salamat. At huwag pong kalimutang mag-subscribe sa isa ko pang video para sa kasunod pang video kung paano naman mag-screen recording gamit naman po ang PowerPoint presentation lang po. Walang video app na gagamitin. Subscribe lang po kayo at hit nyo po yung notification bell button para mag-notify po kapag may sunod na akong video. Yun lamang po. Maraming salamat. Bye-bye, teachers.